Marami na akong na-vlog na mga nangangalakal, pero kakaiba itong mag-asawang senior na nangangalakal. Kagaya ni Lola na tulak-tulak niya ang wheelchair ni Lolo at ang kanyang sidecar na kanilang pangkalakal. Pagod na raw siya at hirap na hirap, pero kailangang lumaban sa buhay dahil wala silang kamag-anak at wala na rin siyang anak na tutulong at mag-aalaga sa kanila. Namumuhay silang mag-asawa na lamang at kailangan nilang mangalakal araw-araw, pambili ng pagkain at pambili ng gamot. Kagaya ngayon, sumasakit ang tiyan ni Lola nang sila ay makausap ko. Kaya sila ay nagmamadaling umalis dahil kailangan na raw nilang bumili ng gamot para sa sakit ng tiyan ni Lola. Bukas na lang daw sila uli mangangalakal. Aagahan nila ang kanilang pag-alis. Araw-araw ay ganito ang kanilang pamumuhay. Tabi nyo muna dyan. Dito. Bibigyan ko kayo ng konting tulong. Ay, isa lang anak ninyo? Oo, namatay. Namatay na. Anong pandemic? Oo. Hindi, kayong dalawa na lang ni Lola magkasama. Paano yung kinabubuhay nyo? Ha? Malakal. Nangangalakal kayo? Anong bahay nyo doon? Yan sa bahay. Hindi naman kayo naupa. Kwan. Naka-squat. Oo. Nakot kami ng kwan. Sister Aaron. Kapitan. May nagbibigay naman po sa inyo ng ano. Oo. Binigyan po kayo ng bigas. Oo. Yan. Ito mga katropa, no. Wala na palang mga anak to si Lolo at Lola. Saan po ang probinsya nyo, Lo? Zamboanga. Zamboanga. Kayo la? Negros. Matagal na kayo dito sa Cavite? 2008 pa. Tapos ganito na yung Hanggang kailan ang pagtitiis at pagtutulak ng wheelchair at ng kariton na pangkalakal nila Lola? Dahil araw-araw siyang umiikot dito sa iba't ibang barangay para manguha ng mga kalakal nang sa ganon ay maipon at maibenta pambili ng kanilang pagkain at gamot. Ayaw naman daw magpaiwan ni Lolo sa kanilang tahanan dahil ito ay ayaw tumigil sa pag-iyak. Nalulungkot ang sabi ni Lola. Kaya kahit mahirap, tinitiis na lang niya itulak ang wheelchair ni Lolo habang siya ay nangangalakal. Dahil wala raw kasama si Lolo sa bahay. Kaya mas nais pa niyang sumama para mangalakal kay Lola. Hindi raw dating ganito ang kalagayan ni Lolo. Dati siyang normal, kaya lang siya nagkaganito ay dahil sa pagpuwersa ng mabibigat na bagay na kanyang binubuhat. Nagkaroon daw ng diferensya ang kanyang buto sa pigi hanggang sa tuluyan ng malumpo dahil sa kakulangan ng pera at kahirapan na hindi kayang magpa-ospital, kaya nauwi siya sa pagkalumpo. Kaya ganito na lang ang pamumuhay nilang mag-asawa. Wala na silang anak dahil namatay na raw noong panahon ng pandemic. Isa lang daw ang anak nila. Wala naman silang kamag-anak dito sa Cavite dahil malalayong probinsya ang kanilang pinagmulan. Paano na ang pamumuhay ng dalawang matanda
kung sila ay hindi na kayang kumilos at gumalaw. Sana'y mayroong kinauukulan na magbigay ng tulong sa ating mga matatanda. Dati ho ba hindi kayo ganyan, Lo? Oo. Ako nagdadala nito. Ay, nakuan yung buto ko dito. Lumabas. Na-aksidente ba kayo? Wala. Pagbubuhat na mabibigat. Nagbuhat ng Lumabas bigat. yung dito ko. Oo. Lumabas sa ganyan. Lumabas sa ganyan. Nasa X-ray. Sa X-ray ako. So, yung mga katropa, no? Kaya yung mga kalakal nila na mag-asawa. Ayan po. Araw-araw po silang ganitong pamumuhay kasi kailangan nilang naghanap buhay para makakain sila kasi wala na pala silang kamag-anak. Walang mga anak. Wala ba kayong kamag-anak dito, no? Wala. Wala na kami kamag-anak dito. Oo. Malayo. Malayo? Paano nangyari sa inyo yan? Nagbubuhan ako ng mga ganito, mga kalakal. Tapos? Tapos, unti-unti wala itong sumakit. Ano yung buto? Yung buto? Buto. Lumabas. Ano yan ba? Umusli yung buto nyo sa pigi? Oo, dito. Napuwersa sa pagbuhat? Ba't hindi kayo nagpa-doktor? Hindi. Dahil mahal yung Operasyon? mahal yung orthopedic. Hmm. Wala naman kami pera na i-orthopedic. Walang hirap talaga ng mahirap. Ano po? Mahirap is mahirap tayo. Oo. Okay lang yun. Kahit nakapano. Hintay mo lang kami. Hintay lang ako. Kahit wala na kukunin. Nako. Paano naman po si Lola pag iniwan ninyo? Ha? Malakal pa rin siya. Hanggang habang buhay siya. Ganun lang. Para Araw-araw kayong nangagano? Ganitong nyo? Ano yan? Pauwi na kayo. pauwi na kami. Tapos, Magpapahinga. pahinga na. Bukas naman po uli. Umaga lang kami nakakal. Pero ngayon ko lang kayo nakita dito. Ngayon na kami. Saan ho kayo madalas pumunta? Sa bunga nakakarating kayo? Ito lang? Tulak-tulak niya yung nyo? Wheelchair ni tatay at kariton? Paano yun? Magbabaon na kayo? Ganon? Wala. Uwi kami pagkatanghali. Uuwi talaga kayo? Maaga kayong naalis? Ayun. Hindi naman kayo nahihirapan, Lola, kasi ang bigat ng tinutulak ninyo. Mahirap pero tinitiis nyo na lang. Ba't hindi ho ba magpaiwan si Lolo na lang dun sa nalulungkot siya pag siya lang mag-isa, walang kausap, kaya sama na lang kayong dalawa. Ang hirap medyo parang nalilibang si Lolo pag kasama yung mga lakal. Bibili pa siya ng Anong bibilihin? lumutel. Bibili siya ng lumutel doon. Lumutel. Saan ba ang bahay nyo doon? Pupuntahan ko kayo doon sa inyong bahay para sa susunod madalang ko kayo ng bigas. Oo. Dire-diretso yon. Sa may lagpas pa ho ba ng talipapa? Hindi. Dito lang sa gitna. Sa may pabahay lang. Sa pabahay. Di ba ho barangay ng Paranda do? So, Ababa ka tapos pa ganyan ka. pababa doon sa may barangay. Kilala ho kayo doon sa barangay? Ano pong pangalan ng tawag sa inyo doon? Lolo Carpio. Loloy Carpio. Sinabang ko lang ploptikan yung malakang kasawa mga lakang ka-wheelchair. Kilala kami doon. Okay po, para sa susunod pupuntahan ko kayo doon sa inyong bahay. Teka lang pala aabutan ko kayo ng pambili ng gamot binibili nyo?
Para saan yun? Sakit ng tiyan. Sumasakit din tiyan nyo? Siya. Kayo ho, may ulcer kayo nanay? Ayun, nagtatay. Eh ba't kayo nangalakal? Nagtatay pala kayo? Sige na ho, dahil sige, salamat na lang. Hindi ho, bibigyan ko kayo ng pambili ng gamot ninyo, nay. At tapos sa susunod, pupuntahan ko kayo doon sa inyong bahay para maabutan ko kayo ng bigas. Meron ho kayong kalandon? Meron? Meron ha? Ano yun? Pakaya po ito. Para pambili nyo ng ano yun. Sige tay ha, mag-iir kayo dito lang sa tabi. Yan, basta sila mga katropa. Paano? Okay na. Yan.